Bakit niyo ba ginagawa ang lahat ng to? Hindi pa ba nakakarating sa iyo ang usap-usapan ng mga taga rito? Hindi ako naniniwalang hindi mo nasagap ang balitang ikaw ang nawawala naming anak. Ikaw si Javier Benje. Hindi ako nagpapaniwala sa mga chismis na yan. Dahil alam ko kung sino ko. Pati na rin ang mga totoo kong mga magulang. At hindi kayo yon. Wala akong dugong aswang. Ako si Benji, isa akong ordinaryong store owner na may extraordinaryong kwento sa buhay. Taong 1999 nang magkasabay mamatay ang mga magulang ko dahil sa isang aksidente. Nawalan daw ng preno ang sinasakyan nilang owner type jeep kaya ito bumunggo sa isang pader. Dead on the spot sina nanay at tatay nito. Kaya dahil dito, naulila kami ng kambal kong mga kapatid na sina Alan at Alvin. Only child lang si nanay at wala na rin ang mga magulang niya. Malayo naman ang probinsya nila sa Jensan kung saan nandun ang iba pa niyang mga kamag-anak. Nang taong 1999 ay hindi pa naman gaanong uso ang mga cellphone at lalo namang walang social media pa noon. Kaya wala kaming komunikasyon sa mga kamag-anak ng nanay ko. Si tatay naman ay lumaki sa bahay ampunan kaya wala siyang kamag-anak. Nitong panahon na to ay kaka-18 ko lang at ang kambal kong kapatid ay 13 anyos naman. Bilang legal adult ay napunta sa akin ang responsibilidad para gabayan ng mga kapatid ko. Dito biglang sumirko ang buhay ko. Isa akong second year college student nito pero sa isang iglap ay napilitan akong magpakananay at tatay. At kung iisipin ay hindi ko talaga kakayanin to. Mabuti na lang at tinulungan kami ng mga kapitbahay namin. Lalo na si Ate Judith na halos bago pa lang naming kapitbahay nito. Ituring na niyo akong ikalawang ina. Huwag kayong mahihiyang magsabi kung may kailangan kayo ha. Salamat po te. Alam kong nakakaabala na kami pero… Ano ka ba? Wala yun. Sino-sino pa bang magtutulungan? Kundi tayo-tayo lang magkakapitbahay. Seryosong tumutulong sa amin si Ate Judith. Talagang hindi niya kami pinapabayaang magkakapatid. Tinulungan niya akong matapos ang ikalawang taon ko sa kolehiyo para raw maganda-ganda ang mailagay ko sa resume ko kapag nag-apply na ako ng trabaho. Sa totoo lang ay wala namang naiwang malaking halaga sa amin sina nanay at tatay kaya maliit lang ang naipon nila dahil wala naman kaming negosyo. Ordinaryong empleyado lang sa munisipyo si tatay habang si nanay naman ay nagtitinda lang ng prutas sa harap ng munisipyo gamit ang owner type jeep namin na siya nilang sinasakyan sa araw ng aksidente. Walang-wala talaga kami nito. Ang tulong lang ni Ate Judith ang napakalaking ginhawa sa amin. Lalo na sa akin na napipilitang magpakatatag. Binibiro na nga ako ng kambal kong kapatid na baka raw kaya kami tinutulungan ni Ate Judith ay dahil may gusto to sa akin. Ang dudumi ng isip nyo. Hindi ba pwedeng mabait lang yung tao? Aba malay namin. Pero ano kaya kuya? Payag ka nun? Susutayin mo si ate. Tumigil ka nga Alan. Kilabutang ka naman. Kabait-bait ng tao kung ano-ano iniisip nyo. Nagtataka lang naman kami kuya. Isipin mo naman. Kaano-ano ba natin si Ate Judith? Wala pang ang halos silang buwan. Magmula na maging kapitbahay natin siya nang mamatay sila nanay at tatay. Pero kung makapag-alala siya sa atin, akala mo kamag-anak. Kaya nga, minsan nga naiisip namin na baka kamag-anak siya ng nanay o tatay. Pero kung kamag-anak natin siya, bakit hindi niya sinasabi sa atin? Para naman hindi tayo nag-iisip ng kung ano-ano rito. Napaisip din ako sa sinabi ng mga kapatid ko. Siguro sobrang apektado lang ako sa kamatayan ng mga magulang namin. Kaya nagdadalawang isip din ako sa sinabi ng kapatid ko. Pero binaliwala ko na lang to. Pero naisip ko rin na aarte pa ba kami? Kailangan naman talaga namin ng tulong. Dahil nangangapa pa kami kung paano mamuhay ng walang mga magulang. Hayaan na nyo. Tanggapin na lang natin ang tulong ni Ate Judith. Isa pa, hindi lang naman siyang tumutulong sa atin eh. Pati na rin yung iba nating mga kapitbahay. Inaasikaso rin naman nila tayo. Lalo na ngayong panahon na kailangan natin. Magpasalamat na lang kayo. At may mga taong kagaya nila na handang umalalay sa mga kagaya natin. Hanggang isang araw ay kinausap ako ni Ate Judith. Nang panahon na to ay malapit na magtapos ang school year at hihinto na rin ako sa pag-aaral para magtrabaho. Hindi kasi habang buhay ang suportang nakukuha namin sa mabubuting kalooban ng mga kapitbahay namin. Lalo na si Ate Judith. Kailangan ko nitong tumayo sa sarili kong mga paa at itaguyod ang mga kapatid ko. Ano nang plano mo ngayon, Benji? Maghahanap ka ba ng trabaho? May maire-recommenda ako. May nakausap na ako, te. Yung isang professor ko kasi may sinasabi siyang pwede ko rin mapasukan. Babakiran niya raw ako para tumaas yung posisyon ko. Malapit lang dito sa atin. Bagong bukas daw na kainan. Pwede raw ako maging assistant manager doon kasi nakapag-college naman daw ako. Napansin kong parang nadismaya si Ate Judith sa sagot ko nito. Para bang may gusto siyang sabihin pero hindi na lang niya tinuloy. Bigla akong naalala nito ang sinabi ni Alvin kasi grabe ang pag-aalala niya sa amin.
Para ba talagang kamag-anak namin siya? Gayunpaman ay hindi ko pa rin pinagtuunan to ng pansin dahil nagkaroon kami ng panibagong problema. Isang gabi kasi ay nabulaho ang pagtulog namin ng kambal dahil sa ingay na parang may kumakayod ng kuko sa bubong. Napatingala ako sa kisame nito. Nakiramdam ako't nakinig at parang may gumagapang o naglalakad na mabigat ang tunog sa taas. Alam kong hindi yun basta pusa lang dahil alam ko ang kalampag na mga naglalandi ang pusa sa bubong at hindi ganito ang ingay na naririnig ko. Para bang may kasabay na garalgal ng huni ng ibon ng mga yabag nun. Kuya! Kuya! Ano yun? Kuya, inaaswang ba tayo? Hindi ko alam. Bakit naman tayo aaswangin? Wala namang buntis o may sakit sa atin, di ba? Nagtapang-tapangan na lang ako nito. Pero ang totoo ay para na ako maiihi sa takot. 5 taon na ako nang ipagbuntis si nanay ang kambal. Kahit ng mga panahon na yon ay natatandaan kong hindi inaswang si nanay. Kaya bagong karanasan sa akin ang nangyayari nito. Kaya hindi ko pa alam ang gagawin ko sa sitwasyon na to. Maya-maya pa ay sumimoy ang napakalansang amoy na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Para bang yung amoy na yun ay nasa loob lang ng bahay at kumakapit na ang amoy na to sa ilong namin. Lalong nagtayuan ang mga balahibo ko. Nakatakip na ang ilong naming tatlo at nagsisiksikan na lang kami sa isang sulok hanggang magulantang na lang kami sa mga malalakas na katok. Pero hindi sa pinto, kundi sa bintana galing. 2 beses nakatok lang to at dahan-dahan pa, parang nanluloko. Damang-dama ko ang panginginig ng katawan ng mga kapatid ko. Gusto ko nang maiyak nito dahil pakaramdam ko ay napakawalang kwentang kuya ko ni hindi ko man lang mabigyan ng kumpiyansa ang mga kapatid ko. Kaya hinugot ko na ang lahat ng lakas ng loob na mahuhugot ko sa sarili ko. Huminga ako ng malalim bago inakay ang kambal papunta sa kusina. Kinuha ko ang garapon ng asin at ilang piraso ng bawang at pinahawak ang mga to sa kanila. Ito lang ang alam kong pangontra sa aswang. Hawakan niyo mabuti. Kapag pinasok tayo rito, ibato niyo lang sa kanila yan. Papasukin ba tayo ng aswang, kuya? Hindi ko alam eh. Magdasal na lang tayo. Nagpatuloy ang mga yabag sa bubong. Maging ang dahan-dahang pagkatok sa bintana. Nakatakip na mga damit ang ilong namin dahil sa sobrang napakalansang amoy. Hindi ko na alam kung ilang dasal na ang ginawa namin hanggang sa dinapuan na lang kami ng antok. Kinaumagahan, nananakit ng mga batok naming magkakapatid nang magising kami. Nakatulog kasi kami habang nakasubsob sa mesa. Wala na rin kaming naririnig na nakakabulahaw at nakakatakot na tunog. Nakaraos naman kami ng ligtas sa magdamag pero napapaisip pa rin kami kung babalikan pa kaya kami ng nilalang na yon o aswang na yon. Sa kawalan ko ng idea ay lumapit ako kay Ate Judith para magtanong. Ate Judith, may alam ba kayong pangontra sa aswang? O ano kayang tamang gawin kapag inaaswang ka? Ha? Bakit mo natanong? Kasi parang inaaswang yata kami. Kagabi kasi, hindi kami pinatulog ng mga kalampag sa bubong at pagkatok sa bintana. Takot na takot pa nga yung mga kapatid ko eh. Ha? Naku Benji, hindi naman kasi ako naniniwala sa mga aswang na yan. Baka naman pusa lang. May pusa bang paulit-ulit na kumakatok sa bintana? May pusa bang humuhuni na parang paus na ibon? Napakamot na lang ng ulo si Ate Judith sa sinabi ko at alanganing ngumiti. Pasensya ka na Benji. Wala akong matutulong sa'yo tungkol dyan eh. Wala naman kasi akong alam sa mga aswang na yan. Sa unang pagkakataon ay hindi ako natulungan ni Ate Judith. Dito ko lang din nalaman na hindi siya naniniwala sa mga aswang. Pero hindi pa rin ako sumuko. Nagtanong-tanong ako sa ibang kapitbahay namin kung ano ang alam nilang pangontra sa mga aswang maliban sa bawang at asin. At hindi naman ako nabigo kasi may nakapagsabi na ayaw raw ng aswang na binabanggit ng biktima nito ang tunay niyang pangalan. May hiya raw ang mga aswang sa mga nakakakilala sa kanila. Kaya oras na banggitin mo ang pangalan nila ay aalis ang mga to't hindi na babalik. Kaso ano bang malay ko nito? Hindi ko naman alam kung anong pangalan ng aswang na nanggagambala sa amin. May mga nagpayo pa sa amin na kailangan ko raw ng buntot pagi saka magsunog daw ako ng goma. Ang amoy raw kasi ng nasusunog na goma para raw sa kanila ay katumbas to ng paglusaw ng balat nila. Kaya dahil dito, ginawa ko kaagad ang pagsusunog ng goma. Nagreklamo tuloy ang kambal dahil sa mabaho nitong amoy pero tinawanan ko lang sila. Mukhang mabisa nga tong pagsusunog ng goma para pangontra sa aswang ah. Naaapektuhan na kayong dalawa eh. Hanggang nakasinghot ako ng usok at napaatras din ako. Pakaramdam ko kasi ay para akong may sariwang sugat na nabuhusan ng napakatapang na alkohol. Ang hapdi at medyo makatito. Bukod dito ay parang may maliliit na karayom na tumutusok sa loob ng bungo ko. Kaya napahawak ako sa ulo ko nito. Kuya, bakit? Baka epekto ng sinunog na goma.
Totoo pala ang sabi nila. Mabisang ang pangontra to sa aswang. Patayin nyo na nga yan. Masama sa ozone layer ang nagsusunog ng goma. Ang baho-baho pa. Baka makasama pa sa kalusugan natin yan eh. Ah? Kuya, galit ka ba? Nagbibiro lang. Patayin nyo na sabi yan. Pero kuya. Ako na, papatayin ko na yan. Mabaho nga kasi ang usok nito. Kanina ko pa sinasabi sa inyo eh. Hindi ko maipaliwanag nito kung bakit ako naiirita sa usok ng sinunog na goma. Hindi naman ganun ka-OA ang reaksyon ko habang sinisindihan yon. Pero nang malanghap ko ang mismong maitim na usok nito, ay talagang sumama ang pakaramdam ko at nag-init ang ulo ko. Para mapanood ang buong video, pumunta lang sa aking YouTube channel at hanapin ang video na to.